my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shares on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we'll sit at His feet, or walk by His side. Either way, what He says will we do, where He sends we'll go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey, to be happy in Jesus, but to trust and obey. God first morning mga kapatid, to be happy in Jesus. We can trust and obey. Ano po? Magtiwala tayo sa Kanya at mag-obey. Magkasunod lagi yung trust and obey. Ano?
Kasi pag sinabing, yes, we trust Jesus, hindi naman tayo nag-uubay, chismis lang yung trust na yun. Diba, marites lang yun. Kasi kung walang pag-ubay, ay hindi tunay ang trust. Ano po? Ayan, magandang awit, masarap pakinggan, malamig sa tenga, maganda sa puso. Kung gusto mo sumaya, magtiwala ka at sumunod kay Jesus. And God first morning po sa lahat na nandyan ngayon. Unang-una, Sister Emily. At si Brother Eliseo, kamusta? Malamang nakikinig ka rin, ano? Sana makinig ka rin para parehas kayong dalawa lumago ni Sister Emelinda. Ayan, ano? At Sister Belinda, Sister Teresita, si Ate Mitch, Sister Sweetie, Nanay Nerissa, Sister Nimpa. Ayan, good morning po, Sister Shirley. At sa iba pang mga nandyan, ano po? Tayo ay pakinggan natin si Pastor sa umaga nito. At yun ay January 26, pambihira. Matatapos na yung January. Parang kung kailan lang nagkaroon ng fireworks. Ngayon ay patapos na ang January. Ano po? Pakinggan natin si Pastor. Desperado sila na isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. So ngayon po ay January 26, 2025. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Mapapalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na to ay aming pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Pag nasa ganun, Panginoon, paunawaan namin ang mga pangyayari nung unang panahon. Paano ginabayan nyo yung mga taong nag-aral ng mga propesiya. Sila'y nabigo pero nagpatuloy ang iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng karanasan, na magkaroon ng malakas na pananampalataya na nanggagaling sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagising po sa amin ngayong umaga, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito sa ating pong key text, so ang panahon ng pagkawatak-watak, part 1, unang bahagi. So ibig sabihin bukas, part 2, mga kapatid. Sabi po dito sa John 16:32, narito ang oras ay dumarating. At dumating na nga na kayo ay magkawatak-watak. So John 16:32. So sabi dito, yung oras na ito na dumarating na magkawatak-watak. Yung mga disciples ay pwedeng sila'y magkawatak-watak dahil nga si Jesus Christ ay mamamatay at ang mga disciples ay magtatago. At ipagkakanulo nila, itatanggi nila ang ating Panginoong Diyos. Ganyan ang nangyari kay Pedro. Ano po? Pinagkanulo niya o tinanggi niya ang ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid. Pero ganun pa man, no? Ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Gagawin niya ang lahat para tayo ay magkapuklod-puklod. Sabi po dito, ito'y sa panahon pa rin ni William Miller after nung disappointment. Gumamit si Josiah Litch na mga salitang puno ng biblikal na kahulugan nang sumulat siya 2 araw pagkatapos ng pagkabigo. Noong Oktubre na ito ay isang madilim na araw. Yun ang sinabi niya. Ang mga tupa ay nakakalat at ang Panginoon ay hindi pa dumarating. So nakakalungkot ang ganitong pagkakapangyayari. Ang matinding espiritual na pagkadismaya ay palaging nauuwi sa kabiguan at pagkawatak-watak ng mga mananampalataya. Yan po nakakalungkot yan, mga kapatid ko, no? Kapag ka nagkawatak-watak ang mga mananampalataya, no, yung spiritual na pagkadismaya ang nangyari. Kaya po sa umaga na ito, wag nawa nating maranasan yung spiritual na pagkadismaya. Na minsan, no, nadismaya tayo kasi walang nabautisman sa crusade. Wag nawang mangyari. Gayon din ang nangyari sa mga Millerite Adventist. So hindi sila mga Seventh-day Adventist, ulitin lang natin. Nung huling bahagi ng 1844 at unang bahagi ng 1845, sa madaling salita, sila ay nataranta at nalilito habang hinahangad nilang makahanap ng kahulugan sa kanilang di pa nagtatagal na karanasan. Ang taas ng kanilang pag-asa ay humantong sa ilalim ng kanilang pagkawala ng pag-asa. Pagkat hinihintay nilang si Jesus na darating, ay hindi po dumating, mga kapatid. No? Nakakalungkot. Imposibleng makakuha ng ganap na tumpak na larawan ng mga nabigo na Millerite. Ngunit malamang na ang karamihan ay tumalikod sa kanilang paniniwala. Sa pagparito at maaaring bumalik sa kanilang mga iniwang iglesia
o naanod sa sekular na kawalan ng pananampalataya. Yan ang nangyari, no? Yung iba hindi na sila naging Millerite Adventist, bumalik sa kanilang relihiyon. Yung iba hindi na nanampalataya, naging makamundo na ang iba sa kanila. Pero may mga iba rin naman na nagpatuloy. Katulad nila Ellen G. White at nila Joseph Ellen Harmon, Ellen Gold, no? O naging Ellen White siya. So si James White ay nagpatuloy, mga kapatid, bilang isang kabataan sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos, kasama sila Joseph Bates. Maari nating tingnan ang mga nagpanatili ng kanilang pag-asa sa malapit na pagbabalik ni Kristo bilang mga kaanib sa isang 3 pangkalahatang grupo. Ang malaking tanong na kinaharap nilang lahat ay, ano kung mayroon man ang nangyari noong October 22 sa pagtatapos ng 2,300 days ng Daniel 8:14? So ano po ito, mga kapatid? Ano ang nangyari noong October 22? Ayan, yung end ng 2,300 days. Anong event ang nangyari dyan? Kung hindi second coming yan, anong event yan, yung dulo na yan? At bakit yan isinulat pa sa Bible kung hindi naman pala yan second coming at marami ang mabibigo? Ang unang makikilalang grupo na bumangon pagkatapos ng kabiguan ay ang mga spiritualizer. Ibig sabihin, meron 3 grupo kasi, mga kapatid, na mananampalataya na bumangon galing sa Millerite movement na ito dahil nagkaroon ng pagkawatak-watak, nagkaroon ng pagkabahabagi. So una rito ay ang mga spiritualizer. Ang sektor na ito ng Adventismo ay nagsabi na ang kilusan ay tumpak sa parehong petsa at kaganapan. Yan, spiritualizer. Iyon ay si Kristo ay dumating noong October 22, ngunit ito ay isang spiritual na pagpasok sa kanilang mga puso sa halip na isang nakikitang pagbabalik sa mga ulap ng langit. So, ibig sabihin, dumating na si Jesus pero sa puso pala pumasok. Spiritualizer, yun yung una. Pangalawa naman, sa interpretasyong iyon, doon muna tayo sa interpretasyon, gumawa sila ng malaking hakbang palayo ayon sa pagkaunawa ni Miller sa Biblia. So, ibig sabihin, yung interpretation nila, baliktad sa interpretation ni William Miller. Sinimulan nilang gawing espiritual ang kahulugan nito, kahit na sa mga lugar kung saan malinaw na nagsasalita ito ng mga literal na pangyayari. At dahil doon, binuksan nila ang kanilang sarili sa lahat ng uri ng pandininda. So yung mga spiritualizer. So kapag hindi natin may paliwanag ang talata at hindi natin maintindihan bakit nangyari ito, huwag natin gagawing spiritualize. Huwag natin spiritualize yung isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. So ngayon po ay January 26, 2025. So, yun na nga, mga kapatid, no? Dahil sa desperado sila na ipaliwanag na si Jesus ay dumating na nga, ginawa nilang spiritual yung 2,300 days. Kahit na sinasabi na maraming mga talata, katulad ng Thessalonica, no, ng unang Thessalonica 4:16, na ang pagdating ni Jesus ay literal at hindi po spiritualized, no? Kundi literal na makikita dyan sa alapaap. Ang fanatisismo ay madaling umusbong sa mga spiritualizer. Ang ilan ay nag-aangkin na dahil sila ay nasa kaharian, sila ay kinakailangan na walang kasalanan at lampas sa kasalanan. No? Kaya nga tinatawag nila yung kanilang church na Kingdom Hall. Ayan, kasi kaharian yun Kingdom Hall. Wala dapat silang kasalanan o lampas sa kasalanan. Mayroon ilan sa grupong iyon na kumuha ng spiritual na mga asawang lalaki at babae
na nagkaroon ng ilang napaka-di-spiritual na mga resulta. Ang iba ay naniniwala na dahil sila ay nasa ika-7 milenyo ay malinang magtrabaho. So naging extreme sila mga kapatid dahil nga sa malawakang kabiguan ng Millerite movement. Ay umusbong ang ganitong pananampalataya o samahan na kapag mali ang interpretasyon sa Bible at dinugtungan pa natin ng maling interpretasyon, maliligaw na tayo ng landas. Naging extreme na sila, na mali na magtrabaho, naging tamad naman na, no? At ang iba pa na sumusunod sa utos ng Diyos, na mga membro ng kaharian ay magiging parang maliliit na bata, itinatapon ng mga tinidor at kutsilyo, kumakain gamit ang kanilang mga kamay at gumagapang sa kanilang mga kamay at tuhod. Grabe, naging extreme na. No, hindi na kailangan sabihin ng pagsiklab ng kasiglahang karismatiko ay lumaganap sa kanilang hanay. May mga mahalagang aral para sa atin dito. Kailangan natin maging maingat at matalino sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang gawaing espiritual, ang malinaw na kahulugan ng kasulatan ay ang pagbubukas ng ating sarili sa espiritual na sakuna. So ano daw po yung payo dito sa ating devotional? Mahalagang pag-aaral sa Biblia, no? Ano daw sabi dito? Matalinong pagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan malinaw ang kahulugan ng Bible. Alam nyo, kapag ka ang talata ay binabanggit ay symbolical, o kapag ka literal, mga kapatid, yun ay literal na talagang nangyari. Pero pag symbolical ito, spiritual ang ibig sabihin kapag ka symbolical. O lalo na yung leon sa Daniel chapter 7, leon na mayroong dalawang pakpak. No, symbolical siya kasi wala namang leon na may dalawang pakpak. So ang meaning niya ay spiritual, may message yun. Pero kung literal talaga yun, mga kapatid ko, na interpretasyon. No, katulad ng pagdating ng ating Panginoon na makikita sa alapaap, totoo talagang mangyayari yun. Hindi mo kailangan lagyan ng spiritual yun na dumating na sa puso. Kasi nga, yun ang kanilang ginawa para matakpan yung kanilang kabiguan. Yan, hindi dapat ganun, mga kapatid. So yun po yung part 1 at yun ang unang sekta sa 3 na pananampalataya na bumangon pagkatapos po noong kabiguan. At isa po dyan sa 3, mga kapatid, ay ang Seventh-day Adventist. Yan, mga Seventh-day Adventist sa pangunguna nila Joseph Bates, mga kapatid ko, nila James White. Ayan, sila ang nanguna dyan sa Seventh-day Adventist. So makikita natin yan. So ang mahalagang nakita ko dito, magkakawatak-watak ang pananampalataya natin kapag ka iba-iba tayo ng interpretasyon sa Bible. Kaya nga sa Seventh-day Adventist, we have 28 fundamental beliefs. Tayo ay united sa ganong doktrina. Hindi tayo magkawatak-watak. Kung pare-pareho pong pinangawakan natin ang 28 fundamental beliefs. Pero kung meron kang sariling interpretasyon sa Bible, delikado yun. Magkakawatak-watak nga tayo. Kaya po, mga kapatid, patuloy nating pag-aralan ng banal na kasulatan at ating pong tignan mabuti yung konteksto, yung pinag-uusapan doon sa Biblia bago natin interpret. At idalangin natin ng mahusay sa Panginoon ang pagbabasa natin at pag-aaral natin ng kanyang salita. Baka yun ay gamitin pa ng paaway na tayo ay maligaw ng landas. And remember, si Satanas gumagamit din ng Bible para linlangin yung mga tao. Maling interpretasyon kasi yung ginagamit niya. Ang sa Panginoon, tamang interpretasyon, pinagkukumpara ang Bible verses to verses. So ganyan po, mga kapatid. So sama niyo po kami sa panalangin. Ang inyong pong lingkod ay tatakbo mamaya mga alas 5 ang takbo namin. Diyan po sa Intramuros. Sama niyo po ako sa panalangin na matapos ko yung takbuhin 10 kilometers. Ayan. Ito po ay CLC Fun Run ng mga kabataan. Suportahan natin. Yung proceed nito mapupunta sa medical mission, mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at magandang umaga po. Balik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasano. At huwag niyo po makalimutan, ipag-pray ang aking mahal na ama, no? Na siya ay gumaling na sa kanyang prostate. Kung makapagpasya siya, kung magpapa-opera siya, o magna-natural healing. Kasama niyo po sa panalangin ng aking mahal na ama. Minsan, ang matatanda ay mahirap ng paliwanagan. Di ba? Mas matigas ang ulo ng matatanda. Pero isama natin siya sa panalangin. So yun lamang po, mga kapatid. Patuloy natin isama sa panalangin ng bawat isa. At lalo na yung mga kapatid natin na may karamdaman sa mga oras na ito. God bless po sa inyo pong lahat.
Amen mga kapatid, ano po. Salamat pastor, ano. Meron silang fun run. Sana all may fun run, ano. Masarap tumakbo, ano. Lalo na kung kayang tumakbo. Ano po. So ayan, ano, tayo mag-reflect. Ayan, tunay na sa buhay natin ay may nangyayaring pagkakamali, ano. Hindi naman tayo perfect para hindi magkamali. Medyo masakit lang yung nangyayari sa kanila kasi ay great disappointment ito, no? Yung kanilang inaasahan ay hindi nangyari. Pero bakit nangyari yon? Unang-una, may panganib daw sa spiritual na pagkabigo. Kasi nga ay sila ay hindi nila naunawaan ng gusto, ano po. Yung Bible kaya ito ay pinag-aralan ng gusto pagkatapos na, ano. Ayun nga, pangalawa, ang panganib sa maling pagkakahulugan sa kasulutan. Namali sila ng pagkahulugan, ano po. Kaya sila na-disappoint, ano. At pangatlo ay ang kahalagahan ng pag-iingat at karunungan sa pananampalataya. Kailangan natin ingatan yung ating pananampalataya at maging marunong tayo mga kapatid. Bagaman tayo ay nagkakamali, huwag tayong hihinto sa pagtitiwala sa Panginoon at tunay na tayo kanyang sasamahan, ano. At maganda nga nagkawatak-watak sila pero may nagpatuloy pa rin. Isang nga tayo sa napabilang Seventh-day Adventist. Yan yung mga Protestants, yung mga yan, ano. Protestant, Seventh-day Adventist, yung iba naging Baptist yata, o hindi ko alam ang history kung sino-sino mga sabay-sabay na naghiwa-hiwalay na, no? Ngayon kasi ang dami na dumami na ng gusto. Pero ito ay mga Protestant dati, ano po, mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Na kung saan ay sila nga nahipahiwalay nga, pero Sunday keeper sila, no? Meron ding mga ibang Sabbath keeper, pero iba yung kanilang paniniwala. Basta kung nasaan tayo, alam natin ito'y tama. Tayo magtiwala. Trust and obey sa Panginoon, ano po. Ayan, salamat sa pakikinig. Salamat po, Pastor. Bago tayo manalangin, doon tayo ulit sa kabila. Tingnan natin kung marami pa tayong matututunan doon, mga kapatid. Huwag tayong titigil sa learning, ano. Continuous learning tayo dapat para tayo ay patuloy na lumago at maging example ng bawat isa. Hintay lang natin sandali habang ina-accept nila ako. Sikap ay para sa kabutihan ng kanila pong mga anak. Yun lang po, Pastor, ang aking pong maibahagi. Amen. Amen po. Napakagandang karanasan po, Pastor. So meron pa po ba gusto na mag-share ng kanila pong karanasan or reflection mula po sa ating pong pinag-uusapan? You are free po na express po ang iyo pong mga sarili, mga kapatid. Pastor. Ayun. Sige po. You're recognized, Pastor. Nung binasa ko ang chapter na yon ay yung aking nakikita ay napatibay na ang isa sa pinakamalaking challenge ng family ngayon ay yung tinatawag na materialism. Ang materialism kasi ay isa na hadlang para maging missionary ka. You know that when you become a missionary, yung materialism, yung materials na pangarap mo ay parang hindi mo maabot. Kasi ang missionary, hindi ka talaga magiging milyonaryo o maging super yaman dyan. Kasi nga, missionary ka. Ay ang panahon ngayon nasa materialism tayo, mga kapatid. Nakakahiyamang sabihin, hindi pa naman huli ang lahat. Sa aking family naman ngayon, walang sumunod sa akin na pastor ang kinuha. Nakita naman nila na ang buhay pastor. At nakita nila sa kabilang dako na siguro nakita nila, ba't kami walang sariling bahay na maganda? Di ba yun? Wala kaming ganito, ganon.
Yung material pinagkumpara, ganun pa man, hindi rin ako nabigo. Dahil yung isang anak ko, nung siya ay nagtrabaho na, hindi yung gusto ko ang sabi niya, hindi man lang sinabi sa akin, Daddy, bibigyan kita ng pera, ibili mo ng ganito mo, yung sinasabi mo na sana mayroon ka. Kundi, Daddy, ito yung kuhan. Itong perang ito ay ilagay mo sa naririnig kong pinapatayo ninyong church. Na-inspire din ako, hindi naman talagang totaling bigo. Actually nga, sinabi ko, sinong magiging pastor? Kanya na yung sasakyan ko, ako pag-retire ko. Pero ngumingiti lang. Ibig kong sabihin mga kapatid ko, ang isa na pinakamalaking hadlang sa ating kapahunahunan ay yung materialism na hindi sila magkaroon ng ganito kung susundan nila yung pagiging missionary. Kasi ang pastor, ang unang-una niyan, kinakailangan ang mental set mo. Ikaw ay missionary sa mundong ito, mga kapatid. At nakita ko yan, lalong-lalo ngayon, sabi sa akin, ba't wala pa tayong sariling bahay na disente man lang? Napipressure ako. Oo. So naiisip ko, siguro kung hindi ganito ang sinunod ko o ang course ko o ang trabaho ko, mayroon na. Pero hindi ako talaga nagsisisi. Bakit? Nananalo yung mga kaluluwa na ginamit ako ng Panginoon para mahango sa kasalanan patungo sa ating Panginoong Hesus. Mas nangingibabaw yung kaligayahan ko na makita ang ganon, mga kapatid. So napakahalaga yung mental set natin na maibigay sa atin yung mentality ng mga tao na nasa sa Hebrews 11 na sila'y laging nakatingin doon sa langit na kanilang mamanahin. So, yun ang isa na malaking challenge sa ating kapanahonan ngayon. Yung materialism at yung tinatawag na anong tawag dito? Yung tinatawag na consumerism, ganon. Kasi dito sa ating pagkapastor, hindi mo naman talaga mabibili ang lahat ng gusto mo. Kasi ang uunahin mo, put God first. Kung ano ang gagawin mong ganon, kinakailangan yung binanggit kahapon na 3 na self-denial, di ba? At saka sacrifice. So, yun lang mga kapatid. Amen. Amen po, Pastor. Thank you po. Ayan, meron po ditong share sa ating pong group chat. Sabi po dito, tayo ay tinatawag bilang mga Kristiyano na i-priority ang paglilingkod sa iba kaysa sa ating kaginhawaan. Tinatawag din tayo na magtulungan or unity upang iparating ang ebanghelyo ng may pagmamadali at gamitin ang ating mga yaman para sa layunin ng Diyos. Iniikayat din tayo na magbago mula sa pansariling interes tungo sa sakripisyo para sa kapakanan ng iba at sa kalwalatian ng Diyos. Ayan, amen. Thank you po dito, kapatid po natin na si Brother Melvin Velasano. Yan, thank you po sa napagandang takeaway. Baka po meron pa na gusto pong share ng kanila pong testimony or reflection. Pwede po sigurong isa kung meron po. Okay, pero kung wala na po, mga kapatid, atin pong patuloy na namnamin ang paalala ng Panginoon sa isang video. Isa pa raw po. Isa pa raw po. Okay po, sige po. Gusto ko lang idagdag na maikli lang naman ito na hindi lang pastor ang pwedeng maging missionary. Kung mekaniko ka, pwede kang maging missionary.
Kung karpintero ka, pwede kang maging missionary kasi nakasentro tayo sa pagiging pastor kanina eh. Gusto ko lang maging clear na ganun. Kung ikaw ay farmer, pwede kang maging missionary. O yung kapitbahay mo, nalugi, tapos ikaw ay kumita. Maaring mali yung kanyang paraan ng pag-i-spray o pag-aabono. Puntahan mo, kapitbahay, para kumita ka rin ganito. Baka magsasuggest ka sa missionary. Basta alisin mo yung selfishness mo ay kung ano man ang lakad o mayroon ka ngayon o ang trabaho mayroon ka ngayon, pwede kang maging missionary, hindi lang pastor, mga kapatid. Tandaan po natin. Kung tricycle driver ka, pwede kang maging missionary. Di ba, mga kapatid ko? So, yun lang po, mga kapatid. Anything na linya na mayroon ka, ay pwede kang maging missionary kung isa kabuhayan lang natin ang ating tinanggap na katotohanan at gagawin natin put God first. Thank you. Ayun. Amen. Yan, tama po, Pastor. Yan, sabi nga po is bloom right where you're planted. Kung saan po tayo tinawagan ng Panginoon. Hindi lang po sa pagpapastor, maging sa medical line, sa public servant, pagiging public servant, teacher, whatever our calling, mga kapatid, ay pwede po tayong mag-mission. At tayo po ay tinatawagan po ng Panginoon. Ang bawat pamilya po, ang bawat isa sa atin ay gampanan po ang ating pong mga bahagi para po sa banal na misyon po ng ating pong Panginoon. Kahit saan man po tayo kanyang tinawagan. Yan. Thank you, Pastor, sa clarification po na yan. Tayo na po ay magpapatuloy. Panoorin po natin ang video po na patuloy magpapaalala sa atin ng pagiging katiwala ng Panginoon. If you want to be perfect, go. Sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. That was Christ's answer to the rich young ruler who wanted to know what he should do to gain eternal life. Now, what did Jesus want from the young man? He wanted all. It is interesting to note that when the young man went away sorrowful, for he had great possessions, Jesus did not run after him, saying, "Hey, come back, relax. I was speaking in parables. You must just bring in your tithes and offerings and that's fine." No. Money had become a god in that young man's life, and only a complete surrender would be acceptable. If we read the Bible honestly, we will conclude that God does want everything. One day, as a mother of 5 listened to a sermon, she decided to give everything she had as a sacrifice for God's cause. Upon returning home, she searched among her belongings for something she could give away, only to find that, in her extreme poverty, she couldn't dispose of anything useful or valuable. Suddenly, her attention was drawn to her precious 5 children, 3 girls and 2 boys. She went to her room and prayed, "Lord, I do not have material riches that can be used for your cause, but I do have 5 children. Right now, I dedicate them to the missions. Use them as missionaries." A few years later, all her children were serving God's cause as missionaries. Ellen White helps us understand this concept by saying that at the moment of success, when the nets were filled with fish and the impulses of the old life were strongest, Jesus asked the disciples at the sea to leave all for the work of the gospel. So every soul is tested as to whether the desire for temporal good or for fellowship with Christ is strongest. It is true. God expects us to surrender all. Our tithe and promise offerings are just a token, a reminder, and an expression of that complete dedication to Him. As we return them now, may we put our desires last and God first.
to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and rose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and gave me a reason to sing. It's so hard to believe what had happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Amen. 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 Ayan po, Happy God First Morning. Bago po natin pakinggan ang panibagong topic, pwede po ba nating batiin po muna ang isa't isa dito po sa ating pong Zoom. Happy God First Morning po mga kapatid. Happy God First Morning! Happy God First Morning. First morning, Brother Osmin. Happy God First Morning po. Happy God First Morning po. Happy God First Morning, everyone. Pastor Jerry. Happy God First Morning po. First morning po. Happy God First Morning sa inyo lahat. Sister Net. Ayan po, thank you po mga kapatid. Good morning po. Sa masayang
unahan dito mga kapatid. Ngayon po, sa tagpo pong ito ay muli nating ihanda ang ating mga pakinig, ating mga puso sa panibagong topic na ihanda po, ipagkakalupo sa atin ng isa nating masigasig na pastor sa Central Nueva Ecija District na walang iba kundi si Pastor David Claveria. Bigay po natin ang pagkakataon po sa kanya. Pastor Jerry? Yes? Ano po yun, Pastor? Naka-record daw po ata po yun? Ay! Kay Cyrus, nandiyan ka ba? Na-download niyo po ba? Nagda-drive na po ako eh. Okay po. Sige po, paki-play na lang po dahil yun daw po ay pre-recorded. Yeah, si Pastor Nelson. Baka si Pastor Nelson may copy. Sige po. Nandyan po sa GC yung kwan. Ewan ko po kung sino pwede mag-play sa atin mga kapatid. Kung wala naman Pastor Seth, hanapin mo na yung kwan. I-take over mo muna. Baka wala makapag-play dyan sa backstage. Nagdadrive din po ako, Pastor eh. Kapatid, pasensya na, we are traveling, going to our itineraries. Pastor Seth, i-take over mo na. I-take over mo na. Yun mo na yung kay Pastor David. Meron po ata kay Brother Cyrus. Okay, kung meron, antay pa natin. Habang inaantay mo na, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos at saka ng mga sulat ni Mrs. White habang ating inaantay. Baka may extension po tayo ng mga reflections. Pwede po natin pakinggan at yung mga stories ng ating spiritual journey. Mga kapatid, can you share us your spiritual journey towards this advocacy, ng ating daily spiritual empowerment? Samantalahin natin mga kapatid habang may mga oras tayong hinihintay, ipalakasin nyo naman kami mga kapatid sa inyong mga magagandang mga transformation na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So salamat po mga kapatid. I'm inviting you to please share with us your stories with Christ. Short lang po, tigi-tigisa lang po. Ano ba nangyari na sa inyo mga kapatid? By the way mga kapatid, gusto po palang i-announce sa inyo. Maliwanag ba ako naririnig, Pastor Seth? Yes po, maliwanag po. We are going to 60 days anniversary na po natin sa ating pong God First Morning, mga kapatid. Sa ika-60th day ng ating pong morning, Nawala ka na po, Pastor. Nawala na po. Chappy. So Seth, nais kong mag-share sa ating buhat mo kayo po ay spiritual journey. Wala na. Ako. Pastor Jerry, medyo na-choppy na po kay Pastor. Sige po, ibigay po muna natin ang pagkakataon kay Pastor Ernie. Okay po, magandang umaga po mga kapatid. Nais ko pong mag-reflect sa aking spiritual journey.
Nais ko po magbasa po ng isang talata sa Awit 27 verse 10. Kung po kayo meron mga Biblia sa inyong mga Pastor, sandali po. Sandali po. Sige po, Pastor Ernie, tuloy po. Ito po ang sabi. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ganun din sa ating pong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating pong FB page po, mga kapatid. Sa oras pong ito, ako po ay mag-share ng ating pong pinapag-aralan sa Councils on Stewardship sa chapter 10. At ang tema natin, mga minamahal na kapatid, ay selling homes and properties. Ang pagbibinta o ipinagbibili ng mga tahanan at mga ari-arian, mga kapatid. So, meron po akong ibahagi na 3 points sa pagkakataong ito, mga kaibigan. Una ay in selling our homes and properties, mga kapatid, ay ito po ay para po sa missionary work in the salvation of sinner. Ang sabi po ng Councils on Stewardship, mga kapatid, God calls upon those who have possession in lands and houses to sell and to invest the money where it will be supplying the great one in the missionary field. Nais po ng ating Panginoon Diyos at tayo po ay kanyang tinatawagan, no? Na ipagbili ang ating mga lupain, ang ating pong mga ari-arian to invest, no, our money, mga kapatid, in the furtherance of the Lord's work or in missionary work, mga kapatid. When once they have experienced the real satisfaction that comes from the doing, they will keep the channel open, and the means the Lord entrusts to them will be constantly flowing into the treasury that souls may be converted. So, dito pala natin makita, maramdaman, mga kapatid, ang real satisfaction, no, sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At itong lahat na ito na ating pong natatanggap o tinatangkilik ay pinagkatiwala lamang ng ating dakilang Diyos. At kung ito ay ating pong ipapagamit sa ating Panginoon Diyos, ito ay ating ihandog sa ating dakilang Diyos. Ang sabi po dito, that souls may be converted. Marami po ang mga kaluluwa, mga kapatid, ay ating maabot, mapabutan ng mabuting balita. Ano po? Ang sabi po, mga kapatid, Mrs. White consistently advocate that our resources and wealth for or to further the mission of the gospel. No? We are encouraged to keep the mission and soul winning at the forefront. Ito po talaga ang ating gawain, mga kapatid. Ito ang first priority natin. Ito ang ating pong first and foremost and topmost, mga kapatid, na pinaglalaanan natin ng panahon. Bakit? Ito po ay sila ay binuhusan ng dugo ng ating Panginoon Diyos. Ang ating dakilang Diyos ay namatay para po sa kanila, mga kapatid. At tayo po ay instrumento ng ating dakilang Diyos. Ano yung ating motivation, mga kapatid, sa atin pong pag-participate at sa gawain ng ating dakilang Diyos? Ang sabi po, those who have experienced the love of Christ, can
not be idols in the master vineyards. Napaganda po na sinabi mga kapatid. Kung ating pong naramdaman ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, naranasan natin ang kanyang pagliligtas sa atin, ang kanyang pong pagmamahal mga kapatid, hindi dapat tayo makita na na wala hong ginagawa. They will see opportunities for helping others in their step to Christ. Tayo ay tutulong gagawa sa sa pagdala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Diyos. By partaking of Christ's love, they will labor for the souls of others. Let every soul copy the pattern and become missionaries in the highest sense, winning souls to Jesus, mga kapatid. So malaki po ang pribileyo, mga kapatid. Isang kabutihan na kung saan ay mag-response tayo doon sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Kung nadama daw po natin ang kanya pong pag-ibig, mga kapatid, hindi tayo makita na wala hong ginagawa. Kundi makita tayo na na ang mga makasalanan ay mailapit natin sa ating dakilang Diyos. In view of what Christ has done for us, and what He suffered for sinners, we should, out of pure disinterested love for souls, imitate His example by sacrificing our own pleasure and convenience for their own good, mga kapatid. Ano po ang nagawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay, mga kapatid? Naramdaman po ba natin ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay? Ano po ang dakilang ginawa ng Panginoon Diyos sa atin? Yes, mga kapatid, ang Diyos ay namatay sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang pong buhay sa atin bilang makasalanan, mga kapatid. Tayo kaya ay hindi magiging interesado sa mga kaluluwang ito, mga kapatid? Ang payo po sa atin, mga kapatid, ang inspiration na ibinigay sa atin ay imitate His example. Gayahin natin ang example na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Ito yung sacrificing our own pleasure and convenience for the good of others, mga kapatid. Yes, nais natin na tayo po ay convenience sa lahat ng uri ng ating buhay. Ngunit meron po tayong napakahalaga na gawain, mga kapatid. At dito tayo tinawagan ng ating dakilang Diyos. Ano yung kasiyahan natin? The joy that set before Christ, which sustained Him in His suffering, was the salvation of the poor sinners. Yan po sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Ano po yung joy? Bagaman na nandun siya, nakabayubay sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Tiniis niya ang cross para sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, ang inspiration at ang kasiyahan ng Panginoon Diyos upang kanya pong mapanagumpayan, makayanan ang kanyang karanasan doon sa cross ng Kalbaryo. Ang kanya pong kasiyahan, mga kapatid, ang kanya pong puso ay walang iba kundi mailigtas ang mga makasalanan, mga kapatid. Ang mga kawawang makasalanan, mga kapatid. Yun po yung kasiyahan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang yung kasiyahan na ito, sabi po, this should be our joy and the spur of our ambition in the cause of our Master. Ito rin po nawa ang ating magiging kasiyahan, mga minamahal na kapatid. Na someday, meron pong tatapik sa inyong likod, mga kapatid, pagdating natin sa langit, pastor or kapatid, maraming salamat dahil sa iyo, ako ay narito ngayon. Ikaw ang naging tulay upang ako ay makasama, makilala ang Panginoong Diyos na aking tagapagligtas.
He first loved us and withheld not from us His beloved Son. Minahal tayo ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Hindi niya inatubili na ibigay ang kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoon Jesus, but gave Him from His bosom to die that we might live. Kita po natin yan. Siya ho ay namatay para tayo po ay mabuhay. Are we not, mga kapatid, trembled in this inspiration na ibinigay ng ating Panginoon Diyos? Are we not have that sacrifice, mga kapatid, para po sa mga kaluluwang ito? Yes, mga kapatid. The love or the true love for our fellow men evinces love to God. No? Kaya pag nagawa din po natin ito, mga kapatid, sa ating mga kapwa, nagawa din po natin sa ating dakilang Diyos. Though these talents wisely invested, still other souls may be converted, and thus the work goes on, showing that the gifts of God are appreciated. The giver is acknowledged, and the glory redounds to Him through His faithfulness. Yes, mga kapatid, nais ng ating dakilang Diyos na makita tayo na tapat na katiwala ng ating dakilang Diyos. Yan po yung pangalawang points na nais ko pong ibahagi. Faithfulness being as His steward, mga kapatid. Kaya makita natin like the poor widow whom Christ commended, who gave her 2 mites into the treasury. They give in their poverty. Wow. Sa kabila ng kanilang kahirapan, mga kapatid, ay ibinigay niya ang lahat sa Panginoon Diyos to their utmost of their ability. Sa kanila pong mataas na abilidad, sa mas mataas na ambisyon, sa mas mataas na pagkilala bilang katiwala ng ating Panginoon Diyos. Such often deprived himself even of the apparent necessities of life. Tinanggihan po niya, mga kapatid, bagaman na marami siyang pangailangan sa kanya pong buhay. Ngunit tinanggihan niya ang kanyang sarili, self-denial. Talagang siya po ay nagkaroon po ng transformation, character transformation, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Self-denial, mga kapatid. Even though na meron siyang pangailangan, yun na lang ang natitira niyang pera, ngunit ibinigay niya ang lahat para po sa ating dakilang Diyos. While there are men and women who possessing houses and lands cling to their earthly treasure with selfish tendency and do not have faith enough in the message and in God to put their means into His work, mga kapatid. Yes, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon Diyos, mga kapatid, na siyang nagbibigay nito sa ating lahat, na siyang nagkatiwala nito sa ating lahat. At panghuli, mga kapatid, na nais ko pong i-share is focus on spiritual wealth over earthly wealth, mga kapatid. Nais na Panginoon Diyos na tayo ho ay mag-focus doon po sa spiritual na kayamanan, saan sa pansanlibutan o pansamantalang kayamanan, mga kapatid. Ang sabi po, mga kapatid, ng writings ni Mrs. White, kung saan ay ibinahagi po sa atin ang biyayang ito na nais niya na tayo po ay mag-focus sa spiritual na kayamanan. Ang sabi po, it is now that our brethren should be cutting down their possession instead of increasing them. We are about to move to a better country, even in a heavenly country. Then let us not be dwellers upon the earth, but getting things into as compact a compass as possible, mga kapatid. Yes, tayo po ay nalalapit ng umuwi sa tahanan
na inihanda po ng ating Panginoong Diyos. We are about to move, mga kapatid, to a better country. So let us invest, mga kapatid, and let us focus on spiritual wealth. Kaya sabi po ng banal na kasulatan sa ating pong pagtatapos. So sabi po, do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Yes po, mga kapatid. Nawa tayo po ay mag-imbak ng ating kayamanan sa langit, mga kapatid. Ang ating pong pakibahagi sa gawain ng ating Panginoon Diyos, ang ating pong paglilingkod, ang ating pong pag-lay up ng ating treasures, mga kapatid, sa ating pag-abot sa mga kaluluwa, mga kapatid. We are laying up our self, our treasures in heaven, mga kapatid. Ano po? Tayo po ay naglalagay ng ating pong kayamanan sa langit. May we all, mga kapatid, focus on spiritual things in this last day. May we all be involved in the great work, in the great commission na ibinigay sa ating ng ating dakilang Diyos. Makita nawa tayong patuloy na nagtatapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo at patuloy ng gabay ng ating Panginoong Diyos sa ating maranasan. God bless and happy God First Morning sa ating pong lahat. Amen. Amen. Ayan po. Praise the Lord po sa mensahe po ng Panginoon sa atin sa umagang ito. At sa tagpo pong ito ay muli po natin i-spend ang moment na muling alalahanin ang mga pangalan na gusto po nating ilapit sa ating pong Panginoon. So sa loob po ng 1 hanggang 2 minuto po, mga kapatid, ay mag-spend po tayo ng ating personal prayer upang ilaan po ito na ipanalangin intentionally ang mga pangalan, mga tao na nais nating ilapit po sa ating Panginoon. Then after that, ay proceed po tayo sa ating pong United Prayer na pangungunahan po nila Pastor Serene Paulino. Amen, mga kapatid. Ano po? Ang ganda ng title, ano? Teka, tingnan natin, ha? Ano yung title nito? Selling Homes and Property. Grabe, no? Selling Homes and Property, mga kapatid. Sa title pa lang ay talagang kung ang ating yung iisipin ay parang mahirap gawin, ano? Pero ibenta mo yung bahay mo para sa gawain at saka yung property mo. Nyari, meron kang bahay, benta mo, bigay mo sa missionary, bigay mo sa mission. Meron kang bukid na kumikita, ibenta mo, bigay mo sa mission. Para mahirap gawin, ano? Para may mas magandang option, mga kapatid. Kasi pag binenta mo, yung bahay mo, wala ka nang titiran, makikitira ka na lang. Pag binenta mo naman yung property mo, o kunya, binenta mo yung bahay mo, wala kang titiran, mangupahan ka. E de, binenta mo rin yung property mo para makilaho ka sa mission. Wala ka nang kikitain. Isa ka kukuha ng pambayad sa iyo pa ng bahay, ano? Siguro ito ay hindi literal, ano? Hindi literal, sinabi ni Ms. White. Ang ibig sabihin niya dyan ay i-prioritize natin ang God's mission, ano po, sa ating buhay. Huwag tayo magpayaman, hindi na natin, nakalimutan na natin mission, ano? Pwedeng pagsabayin, pero mas priority yung mission, ano po. So, mas magandang pakinggan yun. How about maging tapat ka sa tithes at plus mag-COP ka? 10 plus 10 or more, o kaya 10 plus 20. Di ba mas maganda? Continuous yun ang makakatulong ka sa mission ng tuloy-tuloy. Kesa nung ibenta mo yung bahay mo tsaka ari-arian, di one time lang yun. One time, big time, wala na. Hanggang sa mamatay ka na sa gutom, di ba? So, tandaan natin, mga kapatid, ay be wise, ilapit natin sa Panginoon. Ang lahat ng ating nababasa at napapakinggan, minsan ay hindi literal, ano po. Ngunit,
kung magiging tapat ka talaga sa Panginoon, magiging tapat ka kahit di may benta yung bahay, ano? Kahit na ikaw ay magpatuloy sa iyong trabaho, magiging tapat ka pa rin kasi tapat ka. Paano kang makakapagtulong sa misyon ng consistent kung wala ka ng trabaho, kung wala ka ng pinagkakitaan na ibenta mo na? Yung ganun po, ano? Hahanap ka na naman ng ibang pagkakitaan, ibebenta mo ulit. So hindi, ano? Sa aking pagkaunawa, ito ay hindi literal. Pagkos tayo ay unahin natin yung do not keep treasures in this earth, ano po, but keep treasures in heaven. Kagaya ng last part na sinabi ni Pastor na sa verse, ano po. So yan ang ating take away. Kung sa panahon ngayon ay sabi nga ang hirap mag COP kapag di ka naman nagtatides ng tapat. Yung tithes nga di mo magawa ng tapat Sabi nga, di ba? Sabi nga yung tithes, paano kung hindi ko nga maibigay ng tapat? Paano pa ako mag-COP? Ang hirap. Yun mga kapatid ay wala kang trust and obey sa Panginoon. Pag ganun, ano? So kung tayo ay nakapagbibigay ng tapat sa ikapo, madali naman mag-COP. Kasi hindi ako nahirapan dahil tapat ako nag-iikapo, tapos nag-i-offering na rin ako ng maliit. Pero ngayon, pantay na at mas malaki pa ang offering na po. Kasi madali lang mag-adjust kapag nasimula na. So ganyan na po. At yun ay pag-iipon ng kayamanan sa kalangitan. Hindi dito sa lupa. Ano? Bakit? Nakakatulong tayo sa global mission and sa local. Ano po? Magaman hindi tayo makapag-sermon, nakapag-mission pa rin tayo. Pero importante pa rin na makilahok sa mga church activity. Ano po? Number 1 yan. Para magkaroon kayo ng magandang fellowship ng mga kapatiran, mapalapit sa Panginoon. Ano po? So, importante. Huwag kalilimutan, puro lang tayo sa in-offering. Wala nang attendance sa church, wala nang attendance sa activity, wala nang attendance of prayer, sa crusade, wala na rin. Hindi rin po maganda. Para nyo lang binili yung inyong pagmimission. Ano po? Hindi rin maganda. No? Kasi importante yung kasama natin si Jesus na nabubuhay. Paano tayo makakapag-enjoy sa langit kung si Jesus din natin kilala dito sa lupa pa lang, di ba? Di ba? O, sabi ni Sister Mildred, yes, hindi po literal. Baka pag ganun natin, hindi pa dumating si Lord. Yun pang ay katisod at manlupay pa yung kapat. Tama, di ba? Baka kung ano pa gawin. Uy, hindi magiging the great disappointment. Di po ba, Sister Mildred? Uy, binenta ko na. Lupain ko tsaka bahay. Hindi dumating si Jesus. Paano na? So, magpatuloy habang nabubuhay, maging tapat sa Panginoon. At siya ay pagtiwalaan natin. Number 1 dyan, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan yung pag-i-active sa services. Ano? Sa church services. Baka may bibigyan tayo ng part. Ay, hindi ko kaya yan. Ay, hindi ko, save na lang. Baka doon pa lang sablay na. Paano sa langit kung ikaw makapunta ng langit? Sige nga. Hindi tayo mag-i-enjoy doon sa langit. Puro awitan doon at panalangin. Puro doon ay kasama natin si Jesus. Dapat dito pa lang mag-practice na tayo, mga kapatid. Ano? Ito ay hindi sapilitan. Magandang panawagan to na tayo mag-practice. So, yung mga dating tapat na magbigay ng tithe, madaling, yes, Ate Rebe, totoo yan. Bilang treasurer, alam mo yan, alam ko rin, nakikita ko nag-COP dati na ito, nagtatize ng tapat. Pero nag-increase yung offering niya, natuto sa COP. Madaling nakapag-adjust, mga kapatid. Ano po? Madaling nakapag-adjust. Ano? Kaya tinatawag tayo rito na maging tapat. Ano? Hindi dahil kinukuha yung pera natin. Wag. Ano po? Isang araw, tinitingnan ko, ito yung aking tithes, saka ito yung aking offering. Pagka naman tinignan mo talaga yung total, talagang malaki. Pero tingnan mo yung natira sa'yo na 80%. Mas malaki, mga kapatid. Yun, titignan mo, wag yung binigay mo. Dahil matitisod ka na. Sabi ni Sister Mildred, pwede siguro kung marami kang bahay. O yan, ano? Or maluwag ang lupa. Pwede ibigay. Yun, pwede yun, di ba? 3 bahay, mabenta mo yung 2, matira mo 1. Benta mo yung 2 malalaki, maliit na litera mo, kasya naman doon. Yun, ganun. Magiging literal yun. Marami kang lupa, 100 hectares. Benta mo lahat, tira mo lang yung 200 square meter para sa bahay mo. Pwede yun. Kaya lang, paano ka naman kikita ko yun pagkakitaan mo, diba? Tira ka lang ng kalahati, kikita pa rin naman yun, mabubuhay ka pa rin. Kung ganun pwede mga literal, ano? Sister Melissa, pakisama po sa prayer stand ko si Gerald Gamboa na maging ligtas siya sa araw-araw sa kanyang work sa Hawaii. Sige po, sama natin si Gerald, ano po?
Tayo manalangin mga kapatid. Gayahin natin yung kanilang pero sa kanila 2 minutes yung silent Siguro 5 to 10 seconds na ibulong natin yung mga pangalan natin na nalalaman na gusto nating isama sa panalangin. Ibulong na po natin tapos saka tayo mananalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat. Sa umaga po na ito, salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat at nakapakinig kami ng magandang lesson patungkol sa pag-iipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Tinuruan niyo muli kami na ikayo ang aming i-priority, ang aming pagmimisyon, pagtulong sa gawain, ang aming i-priority, hindi ang aming ikauunlad. O dakilan Diyos, salamat po. At sa ganitong pamaraan, magiging kami po ay active sa gawain. Sa ganitong paraan, kami magiging mas kilala namin kayo. Magiging mas close kami sa fellowship sa church. Masaya habang naghihintay, naghahanda sa lalapit ninyong pagbabalik. Salamat po sa gabay at patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang aming mga prayer request na binulong namin kanina. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala, nais namin na ilapit po sa inyo. Sila po ay may kanya-kanyang pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Yung mga problema, pangkalusugan man, pinansyal, spiritual, emotion, at kung ano-ano pa. Kayo po nakakaalam ng aming mga problema, o dakilan Diyos. Ang mga pangalan na ito ay nais namin ilapit sa inyo, nais namin makasama na nag-iipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan habang kami naghahanda sa nalapit na inyong pagbabalik. Dalangin din po namin si Sister Abel Hermino sa kanyang continuous na pagpapagaling gamit ang herbal. Patuloy niyo po siyang samahan na bigyan siya ng lakas ng katawan araw-araw at patuloy na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman kagaya ng inyong pagpapagaling sa akin. Dalangin ko rin po si Sister Zenaida Manarang at si Ate Sally Sanchez, ang kanilang mga may bahay. Nais nilang makasama sa pagsamba, sa pananampalataya, sa paghanda sa nalapit ninyong pagbabalik. Nawa, gamitin niyo po silang dalawa na maging liwanag sa kanilang bahay tahanan. Makita nila inyong kabutihan sa kanilang puso at sila ay magkaroon ng ligaya, tuwa sa kanilang buhay. Ganyan din si Brother Ramon Hernandez sa kanyang patuloy na magpapagaling. Samahan niyo po siya o dakilan Diyos. Ganyan din si Tatay Divino Alabanza. Patuloy na hinadalangin namin siya sa kanyang karamdaman. Ano man ang procedure na kanyang gagawin, natural o medical treatment, ito po ay makabubuti para sa kanya. Samahan niyo po siya sa kanyang pagpapagaling. Hindi niyo nanay ni Brother J. Cruz, magkaroon nawa siya ng lunas sa kanyang karamdaman. At ganyan din si Mr. Gani at ang kanyang driver kasama ng iba pa. Ita-travel ngayon pa uwi from Batangas to Pampanga. Siya po ay yung samahan, makarating na ligtas, malayong travel at makasama ang kanilang mga pamilya. Dalangin din po namin si Sister Estrella Joy Aurelia sa malayong lugar, malayo sa kanyang pamilya, sa kanyang pagtatrabaho. Ingatan po siya sa araw-araw. Ang kanilang kahilingan ay magkaroon ng permanent visa itong si Estrella Joy. Ganyan din naman si Brother Buboy sa kanyang patuloy na pagtatraining, naway maging magandang resulta nito, makatulong sa kanilang pamilya, sa pinansyal at sa lahat ng bagay. Ganyan din naman patuloy niyo siyang pangunahan sa kanyang mga plano, na huwag siya magkamali sa kanyang pagdedesisyon. Kayo pa rin ang kanyang i-priority sa kabila ng kanyang kabisihan sa kanyang trabaho. Dalangin din po namin patuloy ang Harvest 2025. Nawa magkaroon ng unity ang bawat elders, ang mga opisyalis na iglesia, mga kapatiran na makisangkot sa gawain.
Dalangin din po namin si Pastor Nelbet at kanyang mga kasama. Fun run na gaganapin ngayong umaga, alas 5 ng umaga, ginaganap. Ay nawa, ingatan sila at magkaroon ng kaligayahan sa kanilang mga puso at makita nila ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng lahat ng bagay na pinagkakaloob sa kanila. Dalangin din namin patuloy ang anak ni Sister Melissa Gamboa na si Gerald Gamboa. Naway maging ligtas siya sa araw-araw sa kanyang work doon sa Hawaii. Malayo man siya sa kanyang pamilya. O Diyos, samahan niyo po siya na mapalapit sa inyo. Tulungan siya sa kanyang gawain, ang kanyang kalusugan at ng kanyang araw-araw na pamumuhay doon. Dalangin din po namin patuloy ang kagalingan ni Sister Aiza at ang kanyang family at yung employer ni Sister Aiza, gayon din si Brother Reynaldo Eusebio sa kanyang patuloy na kagalingan. Ay samahan po siya o dakilan Diyos. Dalangin din po namin ang iba pang mga prayer request namin mga kapatiran sa umaga na ito, na kung saan nilalaman ng aming puso sa umaga nito, at aming mga kapatiran na kasama ngayon na nananalangin, nakapikit kasama po ikaw o dakilan Diyos, na dinggin ang aming panalangin. Ang sambayan ni Sister Emelinda Macalalag, ang sambayan ni Sister Shell Rosacinto, ang sambayan ni Sister Nympha Rivera, ang sambayan ni Nanay Nerissa, ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama na si Sister Hana, ang sambayan ni Sister Leonora Cusio Capietes, ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Teresita Diary Tres, ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambayan ni Ate Lorna Paa, ang sambayan ni Sister Elizabeth Bautista, ang sambayan ni Ma'am Pemi kasama na yung guys, pupils, parents, guys, teachers o dakilan Diyos, maging sapat nawa ang lahat ng bagay para sa kanila. Kaya din ang sambayan ni Sister Rose Cris Encarnado, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ang sambayan ni Sister Mildred, ang sambayan ni Ate Revi kasama ng San Leonardo Church o dakilan Diyos. Sama po namin sila sa panalangin na patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Ang sambayan ni Sister Melissa Gamboa, ang kanyang asawa, mga anak, ay patuloy na ingatan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, ang sambayan ni Sister Aurea Melihor, nawa o dakilan Diyos, aming mga panalangin na inyong tingin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga kasama sa prayer na ito na hindi namin nabanggit ang pangalan, at ngayon din na mga makikinig mamaya sa replay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Patawad po sa inyo kami nasampung nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors, sa mga nag-share. Salamat po. 20 viewers. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat po sa inyo. At na-bless tayo sa umaga na ito. No? Hanggang bukas po muli mga kapatid. Ano po? Tayo susuko. Patuloy na mag-share. At ito ay magiging pagpapalad din naman sa iba. Ngayon ay araw na linggo. Family Day. Meron akong i-recommend sa inyo na movie. Hanapin nyo kung meron kayong source. Yung The War Room 2015 yata yun. 2015 maganda, napanood ko yun, ano? Pang pamilya talaga, no? The War Room. Sige po, chat ko dyan. Ayan, ano, mag-suggest ako sa inyo ng movie. Meron pang isa yung The Forge, maganda rin yan. Pero yan, maganda yun, ano po? Yan, hanggang bukas po muli mga kapatid. Patuloy na tayo ay magtiwala at mag-obey sa Panginoon. Trust and obey. God bless us all mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go.
the blessed home. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.